Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na itong si Ferdinand Magellan na naging opisyal ng Portuguese military ay nakasama at naging bahagi ng Portuguese expedition na pinangunahan ni Alfonso Albuquerque kung saan ay nakubkob nila ang Malacca at naagaw nila ito mula sa mga Muslim. At sa pagkakataong iyon ay binihag at isinama ni Magellan ang isang nagngangalang Enrique na sinasabing native ng Malacca o hindi kaya ay taga Sumatra. Ayon sa istorya na si Carlos Quirino, ito raw si Enrique ay isang Cebuano at nagkataon lang daw na nasa Malacca siya nang sakupin ng lugar ng mga Espanyol. Bagaman may mga iba't ibang pananaw kung saan nagmula at anong lahi itong si Enrique, ang tiyak naman daw dito ay isa siyang Malay. Maraming mga historian ang nagsasabi at isa na rito ang Malaysian historian na si Muhammad Aruf Ishak na ito raw si Enrique ang kauna-unahang nakaikot sa buong mundo. Sa paglipas ng panahon, mula nang kunin ni Magellan itong si Enrique, ay naging alaalalay niya ito at naging tagapagsilbi. At nang bumuo ng expedition itong si Magellan para mahanap ang daan pakanluran patungong Spice Island, ay naging interpreter niya itong si Enrique. Lalo na makarating sila sa ating kapuluan. Bukod dito ay naging katuwang din ni Pigafetta itong si Enrique pagdating sa pag-intindi at pag-compile ng mga Malay words nang sa ganon ay mai-translate ito sa Spanish. At nang mapaslang ang amo nitong si Enrique na si Magellan ng mga katutubo nga ng ating bansa. Sinasabing ang sumunod na naging amo niya ay itong si Duarte Barbosa na siya ring pumalit na leader ng expedition ni Magellan. Nangyari namang pinagmalupitan nitong si Enrique nitong si Barbosa. Kaya naman mas pinili na lang ni Enrique na kumampi sa mga katutubo sa ating bansa na pinamumunuan ni Raha Humabon, kung saan ay naging espiya siya laban sa mga Kastila. At sinabi niya na mula ng bawian ng buhay ang amo niyang si Magellan ay humina na ang puwersa ng mga ito. At dahil nga ron ay inimbitahan nila Raha Humabon ang mga natitira pang mga Espanyol na magsalo-salo. Ito ay bilang pakikipagkaibigan kuno. At tinraidor nila ang mga ito at inatake. At dahil sa nangyaring iyon, ang mga natirang Espanyol ay nilisan na ang ating kapuluan. At dito ay hindi na nila nakasama pa itong si Enrique. Alam mo ba na bago ang version ni Tomtos Jr. sa pelikulang Anak ng Bulkan noong 1997 ay meron ng naunang bersyon noong 1959 kung saan kasama pa rito si FPJ o si The King. Ang pelikulang Anak ng Bulkan ay nakabase sa comics na nilikha nitong si Jose Domingo Carasig at ito ay pinablish sa Liwayway Magazine. Bukod naman kay Fernando Poe Jr. ay kasama rin sa 1959 version ng Ang Anak ng Bulkan ang mga artistang sina Edna Luna at kasama rin nila ang veteran actor na si Bruno Ponzalan. At syempre ang bidang bata, ang 7-year-old sa panahon ngayon na si Ace Berhel. At ito ay sa direksyon ni Emmanuel Rojas. Ang kwento ay patungkol sa isang dambuhalang ibon na namumugad sa bungangan ng bundok Apo. Sang-ayon sa mga lokal na mamamayan, umuusok ang tuktok ng Apo dahil ang mga anito dito ay nagagalit sa pang-aabusong pangangahoy ng mga masamang loob sa paanan at sa kapaligiran ng bundok. Pinaniniwalaan na ang bundok Apo ay mag-aasik ng lagim at ilalabas nito ang isang dambuhalang ibon o isang halimaw na ibon na papatay sa taong bayan. Ito'y upang sila ay madisiplina at matuto laban sa pang-aabuso ng inang kalikasan. At nang sumabog na nga ang bundok Apo, ay dumaloy ang laba sa bibig ng bulkan at kasama sa pagsabog na ito ay ang paglitaw ng napakalaking itlog na gumulong at tumigil sa bahay at nakita ito ng isang bata. Ang sisiw na laman ng itlog ay isang ibon nga at inalagaan niya ito at pinalaki. Dahilan para maging mabuting magkaibigan sila. Ang pelikulang Anak ng Bulkan noong 1959 ay tumawag ng atensyon sa panahong iyon dahil nga sa ginamitan nito ng mga visual at special effects na hindi pa common sa mga pagkakataong iyon.
At bagaman limited din ang budget sa paggawa nga ng mga effects na iyon, ay nagawa pa rin maging kabilib-bilib ang pelikulang ito para sa mga manonood. Sa pelikula, ang bidang bata ay nagngangalang Bentoy at ang kanya namang alagang higanting ibon ay si Goliath. Alam mo ba na matapos ang matagumpay na paglanding ng Liberation Forces sa dalampasigan ng Leyte noong October 20, 1944, kung saan tinupad nitong si MacArthur ang makasaysayang niyang pangako at linya na magbabalik siya sa ating bansa, ay nasundan agad ito ng iba pang mga makasaysayang pagdaong ng Liberation Forces sa ating bansa. Ito'y sa Luzon at sa Mindanao. Ang Battle of Mindoro, kung saan dito sumunod na dumaong ang Liberation Forces noong December 15, 1944. Dahil sa konti lang naman ang puwersa ng mga Hapon dito, ay agad itong nakubkob ng mga Amerikano. Ito'y sa tulong na rin ng mga gerilyang Pilipino. Sumunod naman ang pagdaong sa Lingayen Gulf noong January 9, 1945. Bagaman napagtagumpayan ng Liberation Forces ang mga labanan sa lugar, nang bombahin ng naval fleet nila ang mga nakabasing puwersang Hapon sa lugar na iyon, ay marami pa ring mga barkong pandigma nila ang nalagas. Ito'y dahil sa mga kamikaze attack ng mga Hapones. Tinatayang 24 na barkong pandigma ng mga Amerikano ang napalubog, samantala 67 naman ang na-damage. At kabilang din sa mga napinsala ay ang barko ng Australia. Pero sa kabila naman ng mga iyon ay nagtagumpay naman ang puwersa ng Liberation at nabawi nga nila ang gulpo sa mga Hapon. Ayon sa mga historian, ang mga sundalo ng mga Amerikano sa ilalim ni General MacArthur na dumaong nga sa Lingayen Gulf ay umabot ng mahigit 280,000 na mas marami pa sa mga sundalong Kano na nagparticipate naman sa D-Day sa Europa ni General Dwight Eisenhower. Matapos naman ang pagdaong sa Lingayen, ay nagkaroon din ng mga maliliit na landing sa Bataan Peninsula at ng parachute drop sa timog ng Manila. Matapos iyon ay nagkaroon din ng invasion sa Palawan Island noong February 28, 1945. Ito'y sa Puerto Princesa. At noong April 17, 1945 naman ay dumaong na rin ng Liberation Forces sa Mindanao. Ito'y sa ilang mga isla sa Sulu Archipelago at sumunod na rin ng Panay, Cebu at Negros. Hanggang sa katapusan ng buwan ng June 1945 ay lumiliit na ang bundon ng mga Hapones. At noong August 15, 1945 nga ay tuluyan na ring sumurrender ang mga ito. Alam mo ba na ang Lazi Convent sa Siquijor ay ang sinasabing pinakamalaking kumbento sa ating bansa? Ito ay itinayo sa ilalim ng supervision ng Agustinian na si Father Toribio Sanchez noong 1884. Ang Lazi Convent ay tinuturing din na bahay na bato. At sa kumbentong ito sinasabing matatagpuan ng Siquijor Heritage Museum, kung saan ay makikita rito ang mga religious artifacts, mga historical items at kung ano-ano pa. Ang Lazi Convent din ay dineklarang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines. At sa ngayon ay nagiging tourist attraction ito sa Siquijor dahil na rin sa makaluma nitong ambience. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.